Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Why do we need to be born again? Probably a very, very basic question for some of you na maaaring matagal na pong mananampalataya. Pero para sa kapakanan po noong mga bago lamang po nating taga-subaybay at mga kapatid natin na magpahanggang ngayon ay nag-struggle, meron pong struggle sa katotohanan ito ng napakahalagang aral at turo ng banal na kasulatan, ay pipilitin po nating sagutin ayon po sa liwanag ng salita ng Diyos. Why do we need to be born again? That is our subject for today. Samahan po ninyo ako sa talata na atin pong pagbubulayan, John chapter 3, 3 to 5. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y atin pong pag-aaralan. Meron pong tinatawag na John Calvin's Institute of Christian Religion. I don't know kung inyo na pong nabasa ang aklat na ito, but this book is available sa marami pong site. I-google nyo lamang po kung saan nyo po makikita yan. Meron pong may bayad, meron po namang libre. You can even download it ng ebook or PDF files na pwede nyong basahin. Ito po yung mga sulat ni John Calvin. Ang title po, Institute of the Christian Religion. Ang aklat na ito ay nagsimula sa sentence na ganito. Ang sabi po ni John Calvin, "Nearly all the wisdom we possess, that is to say, true and sound wisdom, consists of two parts." Lahat daw po ng karunungan ng tao, the wisdom of human, yung tinaglay na karunungan ng tao, kay mabuti man o masama, kay tama o mali, ito daw po ay merong dalawang parte. Ano daw po yon? Unang parte, yung wisdom from God or the knowledge of God, and yung second part, the knowledge of ourselves. So, sa pagkaunawa ng bagay na ito, titingnan natin ang bawat pangyayari, titingnan natin ang bawat sirkumstansya, titingnan natin ang lahat ayon sa dalawang karunungang ito. Galing ba ang karunungang ito sa Diyos o galing lang ito sa ating mga sarili? Ito ba'y wisdom from God or knowledge from God o kuro-kuro lang natin? Kaya nga, what we may need reminding of in our day is not that the knowledge of God is difficult to comprehend and to embrace. That's more or less obvious. Yung isipan ng Diyos, hindi natin isipan. Yung kanyang minds, hindi natin minds. How can we understand the wisdom of God? Incomparable yun. But hindi lang po yung isipan ng Diyos ang mahirap nating maintindihan. Naniniwala po ba kayo na maging ang ating isipan hindi natin nauunawaan? Kaya sabi po dyan, what we may need reminding of in our day is not the knowledge of God is difficult to comprehend and to embrace. That's more or less obvious, but that the knowledge of ourselves is just as difficult to comprehend and to embrace. Alam nyo kapatid, kung meron kang hindi kilala, walang iba kundi ang sarili mo. Madalas nating napapatunayan yan. Kung merong mahirap na unawain ay ang ating mga sarili. Hindi po natin kilala ang ating mga sarili.
Indeed, it may be very difficult. First, because a true knowledge of ourselves assumes a true knowledge of God. Minsan ganun tayo eh. Yung assumption natin, ang pagkakilala natin sa ating mga sarili, ganun din ang assumption natin ang pagkakilala natin sa Diyos. And because we tend to think we know ourselves, and we have a tendency also to believe that we know God. Pero, mga kapatid, be honest. Be honest. Do you really know yourself? At kung hindi mo kilala ang sarili mo, lalo na ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ayoko pong magmarites. Pero, who can know the human heart? Sabi ni Catherine Bernardo, no, hindi po ako nagmamarites. Gusto ko lamang pong patunayan ng isang punto. Sabi po ni Catherine Bernardo, after the breakup, sabi po niya, I didn't grow up in this industry constantly being controlled and dictated on. Sabi ni Catherine Bernardo, hindi ako tumanda sa industriyang ito na palaging kinokontrol o dinidiktahan. I was lucky to have had the best guidance and support system when I started my career, and I've continuously worked hard to earn people's trust. But, ayan, look at this. But, since I became an adult, I took it upon myself to take charge of my own life. Kaya, sa Tagalog, kung iintindihin niyo po, ang sabi po ni Catherine Bernardo, hindi ako tumanda sa industriyang ito na kinokontrol ng mga tao o dinidiktahan ng kahit sino. Mapalad ako, nakakuha ako ng mga guidance, ng tumutulong, ng support system nung nagsisimula ang aking career. Pero, I became an adult. And when I become an adult, I took it upon myself to take charge of my own life. Bakit niya sinasabi ito? Siguro po, para lang ipaunawa na walang may kasalanan sa nangyari sa akin. Walang dapat sisihin sa nangyari sa akin. Desisyon ko ito. Sabi niya pa, the projects I work on, the way I dress, the people I surround myself with, I've always tried to be my own person. I was encouraged to think for myself and decide for myself, even when it comes to love, especially when it comes to love, she added. Now, kung alam ni Catherine Bernardo, no po, ang bagay na ito, at desisyon niya ito, at sa tingin niya tama ang mga ito, bakit humantong sa hiwalayan ng 11 years? Ibig sabihin lang po nito mga kapatid, even if you take charge of your own decision, it is very, very difficult and it is foolishness to trust only on your own decision, because even us, we don't know and we don't understand the condition of our own heart. Amen ba mga kapatid? Kasi kung alam natin, kung nakikilala natin ang ating mga sarili, kung napag-uunawa natin ang ating mga pagpapasya, hindi na tayo magkakamali. Tama po ba? Now, balikan natin yung tanong, who can know the human heart? Ikaw ba kapatid, alam mo ba yung puso mo? Alam mo ba kondisyon ng puso mo? Mapangahawakan mo ba ang puso mo? Well, let us look at the Bible. Ang sabi po ni Propeta Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Kaya, if you will take charge of your decision, especially when it comes to the affair of the heart, hindi lang si Catherine Bernardo, masusundan pa ng maraming mga Catherine Bernardo na naingganyong sundin ang puso ayon sa kanyang pasya at sa kanyang kagustuhan.
Nang sabi ng Bible, hindi natin ito naiintindihan. It is very important, mga kapatid, na we are guided not only by our heart, but by the wisdom of God. Can we say amen? But the problem is, as hard as it is to understand the human heart, it is also the same with the heart of God. It is not easy to understand the minds, the wisdom, and the knowledge of God. Sabi nga ng aklat ng Marcos 7:21-22, "For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly." Kaya ang katwiran lalaki lang. Natutukso lang. Masisisi ba natin si DJ kung tumingin siya sa iba? Ang gandang lalaki niya. Mga kapatid, yan po kasi ang kondisyon ng puso ng tao. Sa puso ng tao nanggagaling ang kawalan ng pagkakontento sa isang relasyon. Sa puso nanggagaling ang pangangalo niya. Sa puso nanggagaling ang pandaraya. Sa puso nanggagaling ang desire na makasiping sa iba. Katulad ng nangyayari, hindi lamang sa pelikulang industriya, kundi sa buong mundo. That is the condition of the heart. And Genesis 6:5, Diyos na po ang may sabi nito. "The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time." Yan po ang kondisyon ng tao. Nakita yan ng Diyos. Alam yan ng Diyos. The heart of human, every inclination of the mind was only evil all the time. And 2 Timothy chapter 3, 2-4, ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na darating yung mga panahon na ito, at ito na yung mga panahon na yon na ang sabi ni Paul, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Now, who can understand? Who can know the human heart? Tandaan po ninyo, mga kapatid, if forgiveness depended on the fullness of the knowledge of our sins, we would all perish. Kung ang pagpapatawad ng Diyos ay nakasalalay sa kabuuan ng ating pagkaunawa sa kasalanan, lahat tayo mapapahamak. Sapagkat ang ating pagkaunawa, tayo ay hindi totoong masama, tayo ay hindi kasing sama ni ganito, hindi naman tayo kasing babaero ni Daniel Padilla, hindi naman tayo nangangalo niya o sumisiping sa iba katulad ni ganito at ni ganoon. Kung ang pagkaunawa natin sa kasalanan ay nakabase ang ating kapatawaran, lahat tayo mapapahamak. It is, take note, no po? No one knows the extent of his sinfulness. It is deeper than anyone knows. Ito ang katotohanan. Minsan di natin alam yan Kaya dapat nating intindihin. Kailangan nating ma-born again kasi hindi natin alam na ganoon katindi ang ating kasalanan. Madalas nga po, ito ang totoo. Kapag medyo naaakusahan o kaya nauhuli sa kasalanan, nabisto, ang madalas sinasabi, di naman ako masama
Nagawa ko lang naman yan dahil ganito, dahil ganoon. Alam niyo po, nung tinanong si Daniel Padilla sa isang interview about faithfulness, alam niyo po kung saan niya ikinumpara ang faithfulness? Sa aso. Ang sabi niya, yung faithfulness daw ay kagaya ng kanyang aso na kahit anong kanyang sirkumstansya, kahit anong kanyang ginawa, ay patatawarin pa rin siya. Mga kapatid, aso yun. Hindi po ganun ang Diyos. Ang kasalanan, parurusahan ng Diyos at hindi niya tatanggapin ng ganun na lang. Amen? Ganun po talaga katwiran ng mga taong may ginagawang kalokohan eh. Ganun po talaga ang katwiran ng mga taong naglulublob sa kasalanan. Na they will be accepted 100% fully. Mga kapatid, hindi ganun ang nagsisisi. Kasi ang alam ko nagsisisi, yung kasaysayan nung anak na bunso na kinuha ang ari-arian ng kanyang ama at nagliwaliw at inubos ang lahat ng kayamanan. Nung nandun na siya sa matinding pagdurusa, ang sabi niya, babalik ako sa bahay ng aking tatay. Hindi para tanggapin niya ako bilang anak, kundi ibilang na lang niya ako sa pagiging alipin. That is true repentance. You are going to put yourself in a situation no longer a master. Hindi katulad ni Daniel Padilla. Gusto niya master pa rin siya, nasasalubungin siya ng aso, na ang aso yayakap sa kanya, maglulumod sa kanya, at tatanggapin siya sa kabila ng kalokohang ginawa niya. Hindi po ako makakatrin. Hindi po ako makakatnyel. Wala po akong pakialam sa kanila kung anong pinaggagawa nila. But I would like to make a message across. Na mga kapatid, marami rin pagdating ng araw sasabi sa Panginoon, Panginoon, nagpagaling kami. Gumawa kami ng himala sa iyong pangalan, pero sasabihin ng Panginoon, mangagsilayo kayo sa harapan ko, kayong mapaggawa ng katampalasanan. Kasi pinaniwalaan nila, God will accept them 100% like a dog. Katulad ng sinasabi ni Daniel Padilla na kahit anong pinaggagawa nilang kalokohan, na kahit anong sirkumstansya ng buhay nila, yung aso nila, tatanggapin pa rin sila. I don't know if you have heard that interview, but I would like to make that as an example, as an analogy. Huwag nating ikumpara ang Diyos sa aso. Na God will accept you like a dog. Even if you come to a point of sinning against Him. Kaya mahalaga mga kapatid ang tunay na binago ng Diyos, ang tunay na na-born again, will come to a point na pagsisisihan at magpapakumbaba sa harapan ng kanyang Diyos. So, ano po ang ating makikita mga kapatid? Ang sabi po ni Paul Washer, there is no such thing as a great man of God. Wala daw pong great man of God. Only weak, pitiful, faithless men of a great and merciful God. Malibang lumagay tayo sa kalalagayang ito, natanggapin natin ang ating mga sariling mahina, walang pananampalataya, walang kakayahan sa harapan ng mahabaging Diyos. Pero madalang tayong makakita ng ganun. Lahat ng tao, mataas ang tingin sa sarili. Ang mga tao ay mapagmataas sa Diyos. The Bible, take note, the Bible does not leave us without help to know ourselves. Hindi tayo iniwanan ng Biblia para hindi natin makilala ang ating mga sarili. In fact, kung meron pong isang aklat na magtuturo ng mga katotohanan sa ating buhay, walang iba kundi Bible. It is only through the Bible that we can know who we really are. And the Bible does not leave us without help to know ourselves. The fact that we can know fully how sinful we are, does not mean
that we cannot know deeply how sinful we are. The Bible has a clear and devastating message about the state of our souls. And the reason it does is so that we know that we need what we need and shout for joy when God gives it to us. Ganun kasimple. Ang Biblia, hindi tayo iniwanan para hindi natin maintindihan ang ating mga kalagayan. In fact, mababasa, makikita natin sa Biblia kung gaano tayo makasalanan. At yung epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. At anong reason kung bakit pinipilit ng Biblia ang ipaunawa sa atin ito? Upang kapag iniligtas na tayo ng Diyos, sisigaw tayo ng papuri sa Kanya kapag iginawad na ang pagliligtas. Amen? Kaya Soli Deo Gloria kapag naranasan mo ang pagliligtas ng Diyos, wala kang papupurihan at gagawaran ng karangalan kundi ang Diyos. Because you will know in a very sinful, wretched nature, biyaya lang ng Diyos para ka makaahon doon. Now, why must we born again? That is the question. Nabasa po natin ang John 3:3 hanggang 5. Puntahan po natin ang John 3:6-7. Sabi po, continuation nito. Sabi po ni Jesus kay Nicodemus, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Ang sabi niya sa 3, balikan natin yung 3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So mga kapatid, hindi kailangan ng rocket science para hindi maintindihan ito. Ang sabi po ni Jesus kay Nicodemus, malibang ikay ipanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Ganon kahalaga. Ganon ang necessity of being born again. Ngayon, ang sabi ni Nicodemus, saan ba? Paano ba yung born again na yan? Papasok ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ma-born again? Pinanliwanag ni Jesus sa 3:6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Iba ang ipinanganak sa laman. Ang pinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu, espiritu nga. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang mamangha. Kailangan kang ipanganak na muli. Saan? Binanggit na nga yung dalawang kapanganakan, sa laman at sa espiritu. Yung sa laman, nanay mo ang nagpanganak sa iyo. Ang espiritu, dapat spirit ang gagawa nun. Amen? Wala kang kinalaman doon. Unless one is born again, he cannot see the kingdom. In other words, being born again is infinitely necessity. It is infinitely serious. Heaven and earth, or rather, heaven and hell are hanging in the balance. We will not see the kingdom unless we are born again. But the question today is, why? Why it's so necessary? Why isn't some other remedy sufficient in order to see the kingdom? Like turning a new leaf of moral improvement, like self-improvement, self-discipline. Katulad ng ginagawa ng iba, nagpapakabait, nagpaparehab. Why this radical spiritual supernatural thing called new birth or regeneration? Bakit ito kailangan? Bakit hindi magpakabait na lang? Bakit hindi maging masunurin na lang? Sinabi naman ni Jesus ito Sabi ni Jesus doon sa mayaman, sa rich young ruler, sundin mo ang kautusan. Sabi nung rich young ruler, sinusunod ko naman yan O sige, kung sinusunod mo, umuwi ka. Benta mo ang iyong ari-arian, then follow me. Tungo ang ulo, umalis yung lalaki. Kaya ang sabi ni Jesus, see? Imposible na makapasok sa kaharian ng langit. Hindi lang ang mayaman, kundi ang lahat na ang iniisip na paraan para siya magmana ng kaharian ng Diyos ay sariling kilos, sariling gawa, sariling pagsunod, sariling pagpapakabanal.
At ang sabi ni Jesus doon, imposible. Mas madali pa ang camel dumaan sa butas ng karayom para ang tao'y magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya ang sabi ng mga alagad, sino po ang maliligtas? Anong sagot ng Panginoon? Sa tao, ito ay imposible. Pero sa Diyos, lahat ay posible. So meaning being born again can only be made possible through God. Amen? Kaya kung born again ka, hindi ka na born again dahil sa sarili mo. Kayabangang ubod ng laki kapag sinabi mong kaya ka na born again dahil tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kagaya ng sinabi ng pastor mo. Palpak na turo yun. Kaya ka na born again dahil sa Espiritu ng Diyos. Look at the diagnosis. I-diagnose natin. Makinig po kayong mabuti at mahalaga po ang pag-aaral na ito. I-diagnose po natin ang ating kondisyon. Kapatid, noong hindi ka pa mananampalataya, granting for the sake of argument, born again ka. Granting for the sake of argument, nakilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Granting for the sake of argument na ikay Christian dahil nasasabi ka sa salita ng Diyos. Tanggapin natin yon. Ngayon, ang tanong, bago mo nakilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ano ang kalagayan mo? Mahalagang i-diagnose. At ang diagnosis ng Biblia ito. Ang sabi po, the idea that everyone is a child of God is not found in the Bible anywhere. Yung idea na tayo'y anak na ng Diyos, na ang lahat ng tao'y anak ng Diyos, wala sa Biblia yon. Turo po yan ng ibang relihiyon na sinasabi nilang lahat naman tayo nilikha ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos. Hindi yun totoo. You must be adopted into God's family. How? By being born again. Magiging kabilang ka sa pamilya ng Diyos kung ipapanganak ka ng Espiritu ng Diyos. Only then that you will be part of His family. Let us look at the diagnosis. Ang sabi po, kung sa harapan ng Diyos idadiagnose ang buhay ng tao, Ephesians chapter 2, ang sabi, we are all dead. Look at Ephesians chapter 2 verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Ang kausap po ni Paul dyan ay mga kapatiran sa Epeso. Mga mananampalataya na yan. Pero kinakausap sila ni Pablo in the past. Na before, kayo ay mga patay pa sa kasalanan. Verse 5. You were made alive. Na po, Christ made us alive. O God made us alive with Christ. Even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. So makikita po natin, ang diagnosis dito, tayo dati ay mga patay. Ginawa lang tayong binuhay. Kaya tayo naging kabilang sa mga anak at pamilya ng Diyos. Na-adapt lang tayo sa pamilya ng Diyos. At ito po'y biyaya. Look at verse. Ang sabi po, sa verse 4, God made us alive. Chapter 2, verse 4. Sabi diyan, because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Kita nyo ang diagnosis, tayo mga patay sa kasalanan. Ano ang naging remedy doon sa pagiging patay? Binuhay tayo ng Diyos. At ito po'y sinulat din ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig, because of His great love for us, who is rich in mercy,
made us alive with Christ. Kapatid, nung binuhay ka ba ng Diyos? Binuhay ka dahil humiling kang buhayin ka? Ikaw ba'y binuhay dahil ikay may nakikitang mabuti sa'yo? Wala. Binanggit na natin kanina eh. Diniagnose na natin ang kondisyon ng puso ng tao eh. Wala ngang nasusumpong ang mabuti sa puso ng tao eh. Wala nga nakauunawa. At ang sabi po ng Genesis 6, di po ba? Ano sabi? Nakita ng Diyos na ang puso ng tao ay ano? The Lord saw how great the wickedness of human race, and every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. So, ibig ba sabihin, Ephesians 2 chapter 4, kaya ka na born again dahil may nakitang mabuti ang Diyos sa'yo? Eh di nagsisinungaling yung verse ng Bible. Walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:10. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Romans 3:23. So, ibig sabihin, ang ginawang pagbuhay ng Diyos sa atin na na-born again, sa atin na ngayon ay kabilang sa pamilya ng Diyos, ay habag at biyaya lang. Amen? Naku po mga kapatid, kung totoong born again ka, kung totoong nakilala mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, ang dahilan nun, binuhay ka ng Diyos sa patay na kalagayan. Amen? Kaya, napakalaking biyaya. Ano po? Ang sabi po ni Body Bokang, in the work of regeneration, sa pagiging born again, we play no role at all. It is instead totally a work of God. Sa pagliligtas na ginawa ng Diyos, sa pagbuhay sa atin mula sa patay na kalagayan, katulad lang yan ng pagtawag ng Panginoong Hesukristo sa 4 na araw nang namatay na si Lazaro na unti-unti nang nabubulok at tinawag ng Panginoong Lazaro, bangon. It is only through that power and it is only through the regenerating work of the Holy Spirit that we were made alive. Amen? Verse 4 says that the greatness of His love is shown precisely in this, that it makes us alive when we were dead. Sabi ni John MacArthur, to be born again or born from above is a work in which you play no role. You have no role. Your birth happened to you. You had no part in it. And the same is true of new birth. The message of our Lord here is that it's work of God, and it's totally a work of God, which immediately obliterates all works, righteousness, all religion, all ceremony, all ritual, all sacraments as having any contribution to make a new life. It is what theologians call monergistic. It isn't something you and God do together. It is God alone. You're not going to enter the kingdom of God because you try harder to be a better person, or more religious, or more moral, or moral philanthropic, or more virtuous. It is the work of God, and it is on His own choosing. In His own time. In His own timetable. Amen? Sabi po ng Bible, it is through the mercy of God. Now, the question is, why must be born again? Why the new birth is necessary? Bakit kailangan ang ipanganak na muli? What does this mean? This deadness, yung pagiging patay. Tingnan po natin ang ilang kasagutan. Why the new birth is necessary? Number 1, ang sagot po natin,
we were dead in trespasses and sin. We need to be born again because we were dead. Ano bang ibig sabihin ng patay? Dito po nagkakatalo eh. May mga relihiyon nagsasabi, hindi naman tayo totoong patay. Humina lang. Ito po yung pananampalataya ng IEUDC. Kung kabilang pa ho kayo doon sa Iglesia Evangelica Unida de Cristo, yun po yung nakalagay sa kanilang green book. Po, sa kanilang saligan ng pananampalataya, unless baguhin nila yon. Pero yun po yung kanilang pinaniniwalaan na ang tao'y hindi naman patay totally. Humina lang. Pero kami po, iba ang aming paniniwala rito. Ang paniniwala ng Biblia, ipinapakita ang kahalagahan ng tayo ipanganak na muli dahil tayo patay. Katulad ni Lazaro, hindi po nagpapatay-patayan lang si Lazaro. Yung babaeng batang binuhay ni Jesus, yun ay patay. At kapangyarihan ng Diyos ang bumuhay doon. Hindi po nagpapatay-patayan lang yon. Si Lazaro po'y 4 na araw na namamatay. Nagpaliban pa si Jesus ng ilang araw just to prove that what will transpire is truly a miracle from Him. Dead implies lifeless. Dead implies lifeless. Pero hindi po ito physical or moral lifeless. Take note, not physically or morally lifeless. What I mean, kasi minsan, yung mga makasalanan nakakagawa pa rin ng mabuti. Minsan nga, tingin, mas mabuti pa kaysa doon sa Kristiyano eh. Bakit? Nakagawa sila ng mga philanthropic things. Nagiging matulungin sa kapwa. Minsan ay mahabagin. Morally, hindi sila patay. But Ephesians chapter 2 verse 1 says, we are walking and following the world. We are dead spiritually, and any good things that we will do in the flesh is following the world. Verse 2, we have passion of the flesh, and we carry out desires of the body and the mind. Yan po ang paglalarawan. Yan po ang implication ng pagiging patay. Spiritually, we are dead. We are alive physically, we are alive morally. Pwede tayong gumawa ng mga tingin ng mundo ay mabuting gawa. Pwede tayong gumawa ng tingin ng mundo ay philanthropic at kung ano-ano pa. But nothing in the energy of the flesh, anything that we can do, can appease an angry God because of sin. Amen? Now, ano pong ibig sabihin? Kung ganyan po, no? We are not dead in the sense that we cannot sin. So we are not dead in the sense that we cannot sin. We are dead in a sense that we cannot see or feel the glory of Christ. We are spiritually dead. And if we are spiritually dead, we are unresponsive to God and Christ and His Word. Sa patay na kalagayang espiritual, hindi tayo makatutugon kay Kristo at hindi tayo makatutugon sa salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, hindi natin mauunawaan. Yung salita ng Diyos, kahibangan para sa atin. Yung salita ng Diyos, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Hindi papasok sa puso natin kasi tayo'y mga patay sa espiritual. We were dead in trespasses and sins. That is why new birth is necessary. Second, the new birth is necessary because we were by nature children of wrath. Anong sabi ng Epeso? The same text. Ephesians 2:3, we were by nature children of wrath like the rest of mankind. Ito ang sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians. Before, tayo ay anak ng kapahamakan.
ang mga anak ng pagkagalit, katulad ng buong sanlibutan. So the point of this is to make clear that our problem is not just in what we do, but in what we are. Ito yung ating nature. Ito yung ating kalalagayan dati. Tapos ang sabi, apart from the new birth, I am my problem. Amen? Ang problema natin ay tayo, ang ating mga sarili. Babalikan natin yung katotohanan na hindi natin ito naiintindihan before. Hindi natin nauunawaan na tayo ang number one problema ng ating mga buhay. You are not my main problem. My parents were not my main problem. My enemies are not my main problem. I am my main problem. Pero ipinauunawa ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Dati hindi nila yan alam. Dati alipin sila ng kasalanan. Hindi nila yan nauunawaan. Pero nung na-born again na sila, ang sabi ni Pablo sa kanila, alam nyo dati, you by nature are children of wrath, like the rest of mankind. Before, ang problema mo, ang sarili mo. Dati, pinoproblema natin ang lahat, pero hindi natin naiintindihan. Ang pangunahing problema natin ay ang ating mga sarili na nakakiling sa mundong ito at never matatagpuan ang pagkakataong kumiling sa Diyos. Maliban na tayo'y maborn again o i-born again. Amen? So, not my deeds and not my circumstances and not the people in my life, but by nature is my deepest personal problem. Not my deeds, not my circumstances. It is me. I am my main problem. If you don't know that you were dead, you will not know the fullness of God's love for you. Kaya nakita niyo po ba si Pablo? Noong pong siya po ay binago na ng Diyos, nung siya po ay na-regenerate na, nakita ni Pablo ang kanyang sarili bilang chief sinners. Nakita ni Pablo ang kanyang pagiging pangulo ng mga makasalanan. Dati ba kita niya yon? Hindi. Dati nga akala niya yung ginagawa niyang pagpatay sa mananampalataya pagsunod sa Diyos Akala niya yung kanyang pag-usig sa mga mananampalataya pagiging masunurin sa Diyos. Ganun tayo kabulag katulad ni Pablo. Ganun tayo kapatay sa Espiritu. Ang mga gagawin natin, akala nating tama, ay ipagpipilitan natin, maninindigan tayo, pero ang lahat ng yon ay kasalanan. Hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya dito ipinaunawa ito ni Pablo sa mga taga-Epeso. If you don't know that you were dead before, you will not know the fullness of the love of God. Amen? Yan. So, ano sabi ng Psalms 51 verse 5? Sabi po, the damned think they are good and the saved know they are wicked. Yung mga makasalanan, tingin nila, mabuti sila at sila'y maliligtas. Pero yung mga ligtas, they know that they are wicked. Amen? Again, Psalms 51 verse 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Dati hindi natin alam yan Hindi natin matanggap yan kahit nababasa natin. Pero ngayong mananampalataya na tayo, intinding-intindi natin na mula pa lang sa sinapupunan ng ating mga magulang, makasalanan na tayo. Hindi ka nagkasala dahil ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Nakakagawa ka ng kasalanan dahil by nature, ikaw ay makasalanan. Yun ang katotohanan. Amen? Paul describes our nature before the new birth as children of wrath. Yan. This is who I am. And this is who you are before. Our nature is selfish, self-centered, demanding,
and very skilled in making you feel like the problem. And if your first response to that statement, as I know people like that, you may be totally blind to the deceitfulness of your own heart. Sabi ni Paul, by nature, we are children of wrath. In other words, the wrath of God belongs to us the way a parent belongs to a child. Our nature is so rebellious and so selfish and so callous toward the majesty of God that His holy anger is natural and right response to us. Kaya, sa makasalanan, hindi pwedeng parang aso lang ang Diyos na tatanggapin ka, aakapin ka sa kabila ng no. God hate and angry with sin. Amen? Now, bakit kailangan ang born again? Bakit kailangan why being born again is a necessity? Third, we love darkness and hated the light. Kung hindi tayo ipanganganak na muli, mananatili tayo sa kadiliman. Ito po yung tinalakay ni Pastor Hill Hiponia kahapon when Jesus declared, I am the light of the world. So I want you to review or balikan yung pag-aaral kahapon sa Winnipeg Unida Christian Church Worship. Maganda yung pagkatalakay ni Pastor Hill. Kailangan po nating maborn again because we love darkness and hated the light. This is the judgment. John 3:19-20. The light has come into the world and the people love darkness rather than the light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. This word from Jesus spells out some of what our nature is like apart from the new birth. Apart from the new birth, ito ang ating kalagayan. People lover of darkness rather than lover of the light. For everyone who does wicked thing hates the lights and does not come to the light. Because we will be exposed if we are in the light. Naalala niyo po bang ginawa ng Panginoon kay Pablo? Binulag muna siya, tinanggalan siya ng liwanag. Para ipakita yung katotohanan ng physical blindness. Because he can see things physically, but in spiritual, wala siyang nakikita. Lahat ng ginagawa niya ay kadiliman sa harapan ng Diyos. Even the persecutions of Christians. Kaya ang ginawa sa kanya ng Panginoon, binulag siya physically para maranasan niya yung in the dark. Craving for the light. At ito ay ginawa ng Diyos hindi lang physically kundi spiritually, sabay na binuksan ng Diyos kay Pablo ang bagay na ito. Ito po. So, ito po ang isa sa reason pa kung bakit kailangan ang tayo'y maborn again. Para makita natin ang ating Panginoon. Para makita natin ang liwanag. Hindi natin siya makikita unless buksan ang ating spiritual na mga mata. Pangapat, why born again is necessity? Our hearts were hard like stone. Kailangan tayong ipanganak na muli kasi ang ating mga puso ubod ng tigas na parang bato. Sabi ng Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. Can you imagine? Yung dating puso, papalitan. Kanina yung puso, di ba sabi, sino ba nakakaintindi? The heart is wicked. No one understand. Pero pag ikaw ay na-born again, God will give you now a new heart. And in that new heart, He will put His Spirit. Tatanggalin niya na yung pusong bato. God will do the operation. He will do the heart transplant.
Wala tayong kinalaman dyan. Wala tayong kamalay-malay dyan. Tanging kapangyarihan at gawayan ng Diyos. Wala kang partisipasyon dyan, kapatid. Huwag mong ipagyabang na kaya ka bumait dahil ginusto mong bumait. Na kaya ka nagiging masunurin dahil ginusto mong maging masunurin. Diyos ang may gawa ng pagiging masunurin mo sa Kanya. Amen? And Ephesians 4:18, sabi dyan, they are darkened in their understanding and separated from the life of God. Bakit? Dati, yan ang ating kalagayan eh. Yan ang ating puso. Bakit daw? Because of the ignorance that is in them due to the hardening of their heart. Mahalagang makita natin yan. Ano po? Sabi po, the Apostle Paul traces our condition back through darkness to alienation, to ignorance, to hardness of heart. Sabi ni Paul, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. At the bottom of the problem, take note of this. Kaya naman pala na nagagawa nila yon, pastor dahil ignorant sila Diba si Adan at si Eva? Kaya naman nila nagawa yun because in the state of innocency, hindi nila alam yun Hindi nila alam yun, mga kapatid. Epekto yun. At the bottom of our problem is not ignorance. The bottom of our problem is something deeper. The ignorance that is in them is due to the hardness of their heart. Our ignorance is guilty ignorance, not innocent ignorance. It is rooted in hard and resistant hearts. Sabi po ng Efeso, sabi ni Apostol Pablo, they are darkened in their understanding. They are alienated from the life of God because of their ignorance. Ang tanong, kung ignorante naman sila, hindi nila alam at nagawa nila, dapat excuse, di ba? No. Yung ignorance nila, nag-ugat saan? Sa katigasan ng kanilang mga puso. Yung pagiging ignorante nila, nagagawa nila ang kasalanan, hindi nila alam na ito'y kasalanan, ignorant sila, hindi dahil inosente sila, kundi ito'y nag-ugat sa katigasan ng puso, bunga ng minanang kasalanan at dahil patay sa mga bagay na espiritual. Nakuha niyo po. Kaya wala tayong ikakatuwiran dyan Kaya kailangan ng tao ma-born again. Pag hindi born again, hindi kailanman makikita ang karya ng Diyos. That is how it is a necessity. Why being born again is a necessity? 5. 7 yan no? Number 5 na tayo. We were unable to submit to God or please God. If you are not born again, hindi ka pinanganak na muli, hindi mo mararanasang mag-submit sa Diyos o mabigyang kaluguran ng Diyos. Ano sabi ng Romans 8:7? Sabi ni Paul, the mind that is set on the flesh, literally, the mind of the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Sabi ni Paul, yung isipan na nakaset sa laman, kaaway ng Diyos. Sapagkat kailanman, hindi ito magsasubmit sa kautusan ng Diyos. We can tell from the text verse that Paul means by the mind of the flesh and being in the flesh. Ayon sa verse 9, you however are not in the flesh but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. So in other words, he is contrasting those who are born again, who have the Spirit, and those who are not born again, and therefore do not have the Spirit, but only have the flesh. Tuloy niyo po yung basa niyan sa verse 9 Kinukumpara ni Apostol Pablo yung Romans 8:7 at Romans 8:9. Na ipinakikita niya ang kontrast ng taong nasa Espiritu at ang
wala sa Espiritu. His point is that without the Holy Spirit, ang ating mga isipan are so resistant to God's authority that we will not and therefore cannot submit to Him. Kaya kahit anong gawin no? Sabi nga ni Pablo, yung mga bagay na gusto ko, di ko magawa Yung mga bagay na ayaw ko, siya kung nagagawa. Unless buhayin tayo ng Diyos. Sa palagay niyo ba gusto ni Pablong pumatay? Na usigin ang mga mananampalataya? Palagay ko naman, by nature, walang ganong tao But because of sin, binago ng sin ang nature ng tao. We become slave to sin and we become dead. Kaya wala tayong magawa. So, yan po. Those who are in the flesh cannot please God. Kaya, hindi natin masisisi. Kapirasong lupa, pag-aagaw-agawan. Maghahari ang gitan. Maghahari ang pag-aaway. Madadami pa, nandadami ang katniel. No? Walang sikretong formula para sa relasyon. Kung hindi, ang parehong mag-submit, ang babae at ang lalaki, sa kapangyarihan ng Diyos at sila ay mamuhay sa Espiritu. Amen? Number 6. We need to be born again and it is a necessity because we were unable to accept the gospel. Kahit anong sermon ang gawin namin, kahit anong pangangaral ang gawin namin, tanging ang taong na born again lang ang tatanggap ng salita ng Diyos. You will not receive the Word of God. A dead man will not receive the Word of God. A dead person in the Spirit will not hear the Word of God. Yes, probably physically hear the Word of God, but spiritually, wala itong epekto sa kanya. Ano sabi ng 1 Corinthians 2:14? The person without the Spirit, ang linaw naman niya, no? Sabi ni Paul, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Minsan, di kailangan ng magaling na tagapagturo. Hindi kailangan ng mahusay na tagapagpaliwanag. Kapag ang Espiritu ang nagpaliwanag, maiintindihan ito ng makikinig. Subalit, kapag ang tao'y hindi pa ipinapanganak sa Espiritu, kahit gaano kahusay ng nagsasalita, kahit gaano kahusay ng pagpapaliwanag, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Ito yung sinasabi ng Biblia na para ka nagbigay ng perlas sa baboy. Wala itong silbi. Ba't hindi ko sinasabi na tigilan natin ang pangangaral? Hindi ko sinasabing wag na tayong magsermon at baka parang baboy lang yung hahagisan natin at itrampol at yapakan lang yung perlas. Hindi. Nangangaral tayo dahil hindi natin kilala kung sino ang may Espiritu ng Diyos at kung sino ang walang Espiritu ng Diyos. Hindi natin alam kung sino ang born again at hindi natin alam kung sino ang patay sa kasalanan. At naniniwala tayo kapag tayo'y nangaral at nangaral tayo ng Ebanghelyo, yung binuhay ng Diyos sa Espiritu will hear the gospel and they will believe in Christ. They will have faith and they will be converted. They will become converted Christian. From dead to life, to a non-believer, to a believer of Christ. Amen? Paul gives us another glimpse into what his deadness and hardness implies for what we are unable to do. He says the natural person, that is the unregenerated person by nature, does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Amen?
The problem is not that the things of God are over his head intellectually. The problem is that he sees them as foolish. Hindi ko po sinasabi na yung mga hindi regenerated ay mangmang, kulang ang kanilang isipan, kulang ang pangunawa para nila matanggap ang mga bagay na ito. Hindi po. Ang sinasabi ko po, because for them, lahat ng tungkol sa Diyos ay foolishness. For them, lahat ng tungkol kay Kristo ay kahibangan. Kahit gaano kasimple ang mensahe, hindi nila ito uunawain because of the hardness of heart. Hindi nila ito maiintindihan. Pero ikaw kapatid, at unawang-unawa mo ang mga bagay na ito, isa lang ibig sabihin. Katulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, dati ikay patay, pero ngayon ikaw ay buhay. Amen? So, ano pong panghuli? Why being born again is a necessity? We were unable to come to Christ to embrace Him as Lord. Malibang tayo ma-born again, hindi natin yayakapin si Kristo at hindi natin kayang ideklara na si Kristo ay Diyos. Look at this. In 1 Corinthians chapter 12 verse 3, sabi po ni Paul, no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Walang sino mang makapagsasabing si Jesus ay Diyos, malibang siya pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Pastor, dali-dali lang naman pala eh. Kaya ko rin yan eh. Jesus is Lord, Jesus is Lord. Nakita nga ako sa TV eh. Milyon-milyon, libo-libo. Jesus is Lord, Jesus is Lord. Mga kapatid, the Apostle Paul doesn't mean that an actor on a stage or those hypocrites in the church cannot say the words Jesus is Lord without the Holy Spirit. Anybody can say that word. Any people, even non-believers, can say Jesus is Lord. But what the apostle means is no one can say it and mean it without being born of the Spirit. Nakuha niyo po? Kasi baka sabihin nyo, yun lang palang basihan para malaman na tayo born again sabihin lang natin Jesus is Lord. Unawain niyo yung konteksto. Ang sabi ni Paul dito, no person can say that Jesus is Lord and mean it without being born of the Spirit. Only those regenerated, born again believers can say with all sincerity that Jesus is Lord. Amen? It is morally impossible for the dead, dark, hard, resistant heart to celebrate the Lordship of Jesus Christ over his life without being born again. Our ignorance is guilty ignorance, not innocent ignorance. Our ignorance is rooted in hard and resistant hearts. And only those born-again believer can say in all honesty and in truthfulness that Jesus Christ is Lord. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.